Praise the Lord. Isa pong mapagpalang araw sa inyo. Ako po ay bumabati sa lahat ng isang bagong taon. At naniniwala ako sa bawat dumarating na bagong taon ay laging mayroong pag-asa. Tayo po ay saglit na manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyong trono na alam namin, ikaw ay Diyos na mabuti, Diyos na mahabagin, Diyos na nagbibigay ng pag-asa para po sa amin. Magbago man ang mga taon, ikaw ay hindi po nagbabago para sa amin. Dalayan ko po na sa mensahe ito at sa bawat makakapakinig ng mga salita ng Panginoon ay mapagpala, mabigyan, Panginoon, ng pag-asa mula sa iyo, Panginoon. Hinihiling ko po ang kapangyarihan ng Santo Espiritu na bawat tintig, bawat salita na kanilang maririnig ay magdulot ito ng pagpapala, kalakasan at pagpapanibagong sigla sa kanilang buhay espiritual. Dalangin ko po ito sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Purihin po ang Panginoon sa muling magandang araw po sa inyo, lalo higit sa mga nakakapakinig po ng mensahe ito. Gusto ko po ngayon na dahil papasok tayo sa isang panibagong taon, gusto ko pong talakayin ngayon, pinigyan ko ng pamagat na magbago man ang taon, si Jesus ay hindi po nagbabago. Ulitin ko po, magbago man ang mga taon, si Jesus ay hindi nagbabago. At ang ating teksto ay makikita natin sa aklat ng Hebreo chapter 13 verse 8 na ganito po sinasabi, si Kristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon, at magpakailanman. Pagpalain po ang salita po ng ating Panginoon. At tatalakayin po natin dito, bagamat nagbabago po ang mga taon, mayroon naman tayong Jesus na hindi nagbabago. Mga minamahal kong kapatid, magbabago na naman ang taon. At marahil may mga pagbabago na naman sa ating mga kalagayan. Pag nagbabago po ang mga taon, ang ilan ay may mga pagbabago na nangyayari sa kanilang mga buhay. Isa po sa mga pangunahing katotohanan tungkol sa buhay dito sa lupa ay hindi natin alam ang hinaharap. Siyempre, alam po ng Diyos kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Dahil siya po ay Diyos na nakakaalam ng lahat ng nangyayari sa ating mga buhay, lahat ng mga nangyayari sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap. Alam niyo ito dahil siya po ang nagplano ng lahat ng bagay, siya po ang nagplano sa buhay po natin. Wala pong sorpresa sa Diyos. Pero hindi natin alam ang mga detalye po ng plano po ng Diyos. Ang mga bagay na iyon ay lihim. Hindi po inihayag ng Diyos sa atin ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Hindi po natin alam kung ano mangyayari bukas, sa susunod na linggo, o ano man mangyayari po sa hinaharap. Hindi natin alam kung ano mangyayari po sa mga bagay na mga susunod po ang mga taon. Hindi po natin alam kung ano mangyayari sa mundong ito, sa iglesia, sa pamilya natin, o maging sa sarili po natin. Kung minsan ito ay nagiging dahilan para po ang mga mananampalataya ay magkaroon po ng takot sa hinaharap. Sapagkat ang buhay ay maaaring hindi maging tiyak. At tataka tayo, magtatanong tayo sa ating sarili, magiging mabuti ba ang mga bagay sa susunod na taon o mas magiging masama para sa iyo? Magiging madali ba ang aking buhay sa susunod na taon o ito ba ay magiging mas mahirap? Maaaring tinatanong din natin sa ating mga sarili, mabubuhay pa ba ako ng maraming taon? O ako ba ay mawawala na? Ang lahat ay laging nagbabago. Katulad po ng pagbabago ng taon, ang lahat ay laging nagbabago. Hindi natin alam kung ano ang ating mga aasahan. At kumisan, madalas tayong natutokso na magkaroon ng mga negatibong pag-iisip tungkol sa hinaharap. At dahil dito, kakaroon po tayo ng mga pag-aalala.
Ang text po natin na binasa sa Hebrew chapter 13 verse 8 ay nagbibigay ng pag-asa, kaginhawahan, habang tayo po ay humaharap sa buhay na ito, lalo na po sa pagpasok ng bagong taon. Ang napakaganda po doon sa talata, nagbibigay siya ng pag-asa, ng assurance po sa atin, kapag ikaw ay isang mananampalataya, meron tayong Jesucristo na hindi nagbabago. Bagamat nagbabago ang mga taon, nagbabago ang mga pangyayari, nagbabago ang mga nasa paligid natin, nagbabago ang mga tao, nagbabago rin ang mga tao sa loob ng iglesia, pero makakaasa tayo na meron tayong Jesucristo na hindi po nagbabago. Sapagkat ang kapanagtagan natin ay si Jesucristo, ang tagapagligtas at Panginoon natin ay hindi po nagbabago. Siya ay laging pareho. Dahil yan po ang totoo, sa gayon, kailangan po natin tanungin ang ating mga sarili, dapat ba tayong umasa sa Panginoon sa pagpasok po ng pagpapanibago ng taon. Mga minamahal mga kapatid, ating tatalakayin ngayon kung paano bagamat magbabago ang taon, meron po tayong Jesus na hindi nagbabago. Una, nais ko pong tignan po natin na ang nagbabagong taon ay kasabay ng pagbabago sa kapaligiran. Ulitin ko po, sa atin po tinatalakay, ang nagbabagong taon ay kasabay po ng mga pagbabago sa kapaligiran. Kapag tumingin tayo sa ating mga kapaligiran, bagamat nagbabago ang mga taon, kasabay nito nagbabago rin ang ating kapaligiran. Nabubuhay po tayo sa nagbabagong kapaligiran. Lahat po ng nakikita natin at nalalaman ay lagi pong nagbabago, walang nananatiling pareho ng napakatagal. Mga minamahal kong kapatid, nakalulungkot, ang ibang tao po ay nagbabago. Tayo mismo ay nagbabago. Ang mga bagay at tao ay nagbabago rin sa iglesia. Kung gaano noon kasidhi, may mga tao rin po na nagbabago, iba ay nawawala, ang iba ay nananatili, at ang iba naman ay lumilipas. May mga pagbabago po sa mga dumadalo sa iglesia. May pagbabago po sa mga ugali ng mga miyembro ng iglesia. May mga pagbabago na nangyayari nagaganap sa buhay ng mga dumadalo sa iglesia. May pagbabago sa mga ugali, pagkatao sa mga dumadalo, at yan po ay minsan ay nakapangihina ng loob sapagkat nakikita natin kung paano nagbabago ang taon, kasabay din po ng pagbabago sa kapaligiran, at kasama ang ilan dito ay ang mga tao at ang mga tao po sa loob ng iglesia. Karamihan po sa mga pagbabagong nangyayari sa sanlibutan o sa paligid natin at sa mga buhay natin ay lagi pong may pagbabago. Wala pong nananatili. Amen? Kahit po napakatagal na natin kasama, darating din po ang panahon ay magkakaroon ng pagbabago. Sapagkat ang lahat po ng narito sa mundo, tinitiyak po natin ay nagkakaroon po ng pagbabago. Ano po nagiging sanhi ng pagbabago sa lahat, bawat araw, oras at minuto at segundo? Ano po nagiging sanhi? Ang pangunahing pong dahilan sa pagbabago, walang iba kundi ang kasalanan. Kasalanan po ng tao nagdala sa pagbabago ng kalagayan po ito. Kung hindi po nagkasala si Adan, ang sanlibutan ay magiging perfecto pa rin. Kung ang isang bagay ay perfecto, ito po ay hindi nagbabago. Dahil po ang kapaligiran ay nagbabago, ibig sabihin, ito po ay hindi perfecto. Iyan ay totoo sa Diyos. Ang Diyos po ay perfecto, kaya hindi po siya nagbabago. Kung kaya't hindi po nagbabago ang ating Diyos. Ang kasalanan po ang dahilan ng pagbabago sapagkat ang resulta ng kasalanan ay kasamaan, karamdaman, kamatayan, pagkapuot, pagsiselos, pagkurusa, pagtanda at marami pang bagay na makikita po natin na magbabago sa kapaligiran po natin.
Ang pagbabago po ay nangyayari dahil po sa kasalanan. Isa pang dahilan ng pagbabago, ang kasalanan po ay lumalago. Ibig sabihin, ito po ay lumalala. Ang sanlibutan na ating tinitirahan ay nagbabago at nagbabago at nagbabago. Isa pang dahilan po ng pagbabago natin ay ang kalikasan. Ito ang dahilan sa pagbabago sa kalikasan. May mga nangyayari pong mga lindol, mga bagyo, mga pagsabog ng bulkan, mga baha, tagtuyot, sakit na dumating, at iba pa. Lahat po ito ay sanhi po ng mga pagbabago sa ating mga kalikasan. Maaaring naging posible na tayo mismo, mga anak natin, o mga miyembro natin sa pamilya, ay direkta pong naaapektuhan ng mga pangyayari o nagaganap po sa ating kapaligiran. Hindi po tayo exempted sa mga pangyayari. Kapag mayroong mga bagyo o lindol, dahil tayo po ay naririto, tayo rin po ay naaapektuhan. Dahil po sa nagbabagong klima o kalikasan, may mga pagbabago din sa kasaysayan ng sanlibutan. Nakikita natin ang mas marami pong mga digmaan nangyayari. Napapansin po natin ang mga kabulukan kung minsan sa mga politika, kawalan po ng kapanatagan sa ating mga ekonomiya, mga pagbabago ng ating mga pananaw ng mga tao kung paano na mga Kristiyano rin kung minsan ay naapektuhan ng mga ganitong bagay. Madalas tayo tinatanaw bilang mga Kristiyano na para bang walang pakialam sa mga bagay nito. Hindi po. Tayo po mga Kristiyano ay mayroon pong mga pakialam sa mga nangyayari po sa ating kapaligiran. Dahil tayo po ay apektado ng lahat ng bagay nito, kung minsan ay nagkakaroon po mismo tayo mga Kristiyano ng pag-aalala at pagkatakot. Kung minsan tinatanong natin, kapag nangyayari mga bagay nito ng mga pagbabago, gaano kaya tayo kaligtas? Gaano kaya kaligtas ang ating mga anak, ang ating mga pamilya, kaya tayo ay nagkakaroon po ng mga pagtatakot at pag-aalala. Mga minamahal kong kapatid, sinasabi ko ng ating pong pag-aaral kung paano nagbabago ang taon, nagbabago po ang mga bagay sa kapaligiran. Ang kalikasan, ang mga tao sa paligid natin, maging ang mga tao sa loob po ng iglesia. Ito po ay malinaw na katotohanan na nangyayari at nagaganap na hindi po natin pwede isang tabi sapagkat ito ay ang katotohanan. Meron pang isang bahagi ng katotohanan na dapat tayong malaman na ang ating Panginoon ay hindi po nagbabago sa lahat ng panahon. Ito po yung pangalawang bagay na gusto po makita po ninyo. Si Jesus ay hindi nagbabago sa lahat ng panahon. Si Jesus ay hindi po nagbabago sa lahat ng panahon. Anuman ang mga panahon na dumating, anumang mga henerasyon ang dumating, ang Jesus po na ating pinagtitiwalaan ay hindi po nagbabago. Ang teksto po ay napakatiyak tungkol dito. Sinabi ito ng teksto sa paraang walang lugar para sa pag-aalinlangan tungkol po sa katotohanan ito. Sinabi nito na si Jesus ay siya rin kahapon, ngayon, at magpakailanman. Sinasabi nito na si Jesus ay pareho rin ng nakalipas sa kasalukuyan at sa hinaharap. Kung ano siya noong nakalipas, ay ganoon siya ngayon at magiging gayon din siya bukas at magpakailanman. Hindi siya nagbabago at hindi kailanman magbabago si Jesus. Purihin ang Panginoon. Una sa lahat, sinabi ng teksto na hindi siya nagbabago bilang Jesus. Ang Jesus ay pangalan na ibig sabihin ay tagapagligtas. Ulitin ko po. Ang Jesus na ang pangalan ay ibig sabihin ay tagapagligtas. Itinuturo nito ng katotohanan na siya ang anak ng Diyos at siya ay pumarito sa lupa upang magdusa at mamatay sa krus upang iligtas ang sangkatauhan. Siya si Jesus na tagapagligtas
natin sa nakalipas habang siya ay nasa lupa at pinagdurusahan ang puot ng Diyos para po sa kasalanan natin. Pero siya rin po si Jesus na tagapagligtas natin. At mananatili siyang Jesus na tagapagligtas natin. Ito ay ibig sabihin na ginagawa pa rin niya ang gawa ng kaligtasan. Hindi po siya tumitigil sa pagliligtas po sa tao. Bagamat siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, pero noong ikatlong araw, siya po ay umakyat sa langit at doon ay kinikilala bilang hari at tagapagligtas ng sangkatauhan. At hindi po siya tumitigil sa pagliligtas sa tao. Hanggang ngayon ay nananatiling tagapagligtas ang ating Panginoon. Lalo higit sa mga taong hindi pa nakakakilala at tumatanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Hindi po siya tumitigil sa pagpapatawad sa mga kasalanan natin sa lahat ng tao na lalapit sa ating Panginoon. Kahit paulit-ulit pa tayo nakagagawa ng parehong kasalanan, pero patuloy pa rin at pare-parehas pa rin at patuloy pa rin siya na magpapatawad sa atin sapagkat hindi po siya nagbabago. Hindi rin po siya tumitigil sa pagbibigay sa atin ng banal na Espiritu kung kaya tayo po ay natututong magpakababa sa ating Panginoon. At dahil po yan, ibinigay ang banal na Espiritu po sa atin. At yan ay hindi po nagbabago. Hindi rin po siya tumitigil sa pagpapala para sa iyo sa pagbibigay ng pag-ibig, pananampalataya, kagalakan, at kapayapaan. Lahat ng bagay na ito ay bigay po ng Diyos para sa atin. Hindi po siya tumitigil at nagsasawa na magbigay sa atin, magdagdag ng pananampalataya, magbigay ng pag-ibig upang maintindihan natin ang lawak, taas, sukat ng pag-ibig ng Diyos. Hindi rin po siya nagsasawa na magbigay o hindi rin po siya tumitigil ng pagbibigay ng kagalakan at kapayapaan para sa ating mga buhay. Hindi po siya tumitigil sa kapayapaan ng iyong puso at tinitiyak na ikaw ay sa Kanya. Ito po yung assurance mo natin. Pinapatunayan ang banal na Espiritu sa ating mga puso na tayo na ay mga anak ng Diyos. Ang kapayapaan ibinibigay niya ay hindi tulad ng kapayapaan na ibinibigay po ng sanlibutan. Hindi rin po siya tumitigil sa pag-iingat sa iyo mula sa gawa ng mga kaaway, ikaw ay kanya pong pinoprotektahan. Hindi po siya tumitigil sa kanyang gawain na pagsanhi sa lahat ng mga bagay para po sa kaligtasan mo at walang hanggang kabutihan. Si Jesus po ang ating mabuting pastor, siya po ang ating saserdote. Ang saserdote at tungkulin po niya ay pinapanatili po nakasindi ang mga ilaw, binabantayan po. Ganun din po sa atin bilang siya ang ating dakilang saserdote. Siya rin po ay nagbabantay para po sa atin. Pinapanatili niya ang ating kaligtasan. Ang tagapagligtas mo po ay hindi nagbabago. So makatwid, ang kaligtasan mo ay hindi nagbabago. Gusto pong ulitin po yung sinulat po. Kung ang tagapagligtas po natin ay hindi nagbabago, sa makatwid, ang kaligtasan mo ay hindi nagbabago. Kahit ang kasalanan mo ay hindi makapagbabago sa Kanya. Ulitin ko po, kahit ang kasalanan mo ay hindi po makapagbabago sa Kanya. O sa Kanyang pag-ibig, o sa Kanyang layunin para iligtas ka at pagpalaran. Sa kabila ng ginagawa mo laban sa Kanya, minamahal ka pa rin niya. Pinapatawad at ililigtas ang kaluluwa mo. Pangalawa, sinasabi po ng teksto na hindi siya nagbabago bilang Kristo. Ang ibig po sabihin ng Kristo ay pinahiran. Siya ay pinili at pinahiran ng Diyos para maging punong propeta, tangi nating punong saserdote, at walang hanggang po nating hari. Yun po ang kahulugan ng Kristo. Dahil hindi po siya nagbabago, siya ay palagi nating propeta. Bilang propeta natin, sinasalita niya ang mga salita po ng Diyos na inihayag niya ang Diyos sa atin. Inihayag niya ang ebanghelyo sa atin at sa sangkatauhan.
ang daan ng kaligtasan sa pamamagitan niya. Ginawa niya yan sa pamamagitan po ng Biblia. Pero lalo na niya itong ginagawa sa pamamagitan ng pangangaral ng salita po ng Diyos. Pag narinig mo ang salita na tapat ay pinapangaral, si Kristo ay nagsasalita po siya sa iyo. Ginagawa niya ito sa iyo sa nakalipas. Ginawa niya ito para sa iyo sa ngayon at sa pamamagitan ng pangaral na ito. At patuloy niya po itong gagawin sa hinaharap. Siya rin po ang ating hindi nagbabagong saserdote at bilang iyong saserdote, pinagkaloob niya sa iyo sa pamagitan ng Espiritu ang mga kaloob ng pagpapala ng kaligtasan. Inilagay niya ang mga pagpapalang iyon sa loob mo kung kaya't nararanasan mo at nasisiyang ka sa Kanya. Nananalangin din siya para sa iyo. Patuloy pong nananalangin ang ating Panginoon para po sa atin. Kapag ang mga panalangin mo ay mahina, o kapag hindi ka nakakapanalangin, ang mga panalangin niya ay mga perpektong panalangin na naririnig po ng Diyos. Dahil hindi siya kailanman nagbabago, patuloy niyang gagawin ang mga bagay na ito para sa iyo. Amen. Siya rin po ang ating pong hari. Siya po ang hari na hindi nagbabago at bilang yung hari, pag-aari ka at pinamumunuan niya. Kinokontrol niya, pero ang kanyang pamumuno ay pamumuno ng biyaya. Hindi siya malupit, kundi mapagmahal na hari na laging nasa isip ang iyong pagpapala. At bilang iyong hari, pinamumunuan niya rin lahat ng mga bagay sa sanlibutan para sa iyong kapakanan. Nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. At ginagamit niya ang kapangyarihan iyon para pagpalain at iligtas ka. Ginawa niya ang lahat ng ito sa nakalipas, ginagawa niya ito sa ngayon, at patuloy niya itong gagawin hanggang sa iba pang panahon. Hanggang maging sa wakas po ng panahon. Kahanga-hangang katotohanan na nakamtan natin mula sa ating Panginoon na siya po ang ating Panginoon na kailanman ay hindi po nagbabago. Mga minamahal mong kapatid, sa pagharap mo sa panibagong taon na ito, bagamat ang ilan sa atin ay may takot na harapin ang panibagong taon, ang iba ay nangangamba sa pagpasok ng bagong taon, makakaasa po tayo na bagamat nagbabagong taon, kung kikilalanin mo si Jesus bilang iyong propeta, bilang iyong saserdote, at bilang iyong hari, at bilang iyong tagapagligtas, hindi ka po mangangamba sapagkat ang Jesus po natin ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Kailangan mo tiwala po sa ating Panginoong Hesus Kristo. Umasa po tayo sapagkat siya ang ating pag-asa, sapagkat siya lamang ang tapat at mga pagkakatiwalaan at maaasahan. Nabubuhay tayo sa sanlibutan kung saan walang anumang permanente. Lahat ay nagbabago. Walang tao o bagay na mga pagkakatiwalaan o maaasahan o mayayakapan natin na magtatagal sapagkat ang lahat imposible. Pwede pong mawala at magbago. Pero isa lang ang laging pareho, walang iba kundi ang ating Panginoon. Lagi ka pong makakaasa sa Kanya sapagkat sinabi sa Aklat ng Mga Awit, chapter 62, verse 2, siya lamang ang aking malaking bato. Si Jesus ay hindi inihambing sa damo, hindi inihambing sa puno, o hinihambing sa isang tao, o sa mga bagay na sisira, kundi siya ay isang malaking bato. Siya ay isang bagay na matigas at hindi nagbabago. Kung kayo, hindi po tayo dapat magtiwala sa ating mga sarili. Huwag po tayo magtiwala sa ibang tao, sa lakas ng ibang tao. Huwag tayo magtiwala sa mga ekonomiya na nangyayari. Huwag tayo magtiwala sa mga bagay na pwedeng mawala at masira, kundi magtiwala tayo sa ating Panginoon na siyang bato ng ating buhay, na nagsasabi siya noon, ngayon, at magpakailanman. Papurihin po ang ating Panginoon. Kung hindi mo pa kinikilala si Jesus
sa taong 2024 bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Sa pagpasok po ng bagong taong, isama mo po siya sa panibagong pong taon. Sapagkat siya po ang Diyos, siya po ang Panginoon na hindi nagbabago. At siya lamang po ang Panginoon na mapagkakatiwalaan natin, hindi lamang dito sa lupa, maging sa ikalawang buhay natin. Ang lahat po na nagsitanggap, naniwala sa ating Panginoon, ay binigyan niya ng isang buhay. Patulad po ng tinalakay natin last Sunday, yung sower life, yung buhay na espiritual na hindi nasisira o nawawala, bagamat pumanaw man ang isang tao, mananatili po yung buhay na ibinibigay ng ating Panginoon. At kung hindi mo pa kinikilala sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, at kung ikaw ay mayroong pag-aalala sa pagpasok ng panibagong taon na ito, mayroong pagtakot at pangamba sa iyong buhay, kinakailangan mo sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Maaaring sa pagkakataon ito, hindi mo pa siya kilala, nais ko pong ipakilala po sa iyo si Jesus na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo at nagbigay ng buhay para sa iyo dahil ikaw ay mahal niya. Kung nais mo siyang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas mo, maaaring sumabay ka sa panalangin ito, kasabay ng iyong puso na sabihin mo, Panginoon, kinikilala ko kita na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili sa tiyak na kapahamakan. Hindi ko po hawak ang aking kinabukasan kung ano man ang mangyayari para sa akin sa mga susunod na taon. Pero nais ko pong magtiwala ngayon. Nais ko pong ipagkatiwala ang aking buhay at kaluluwa sa iyo. Panginoon, sabihin mo, binubuksan ko ngayon ang aking puso. Humihingi ako ng tawad sa aking kasalanan, ang kasalanan na inanak ko pa kay Adan at Eva. Ang kasalanan na naghahatid sa akin tungo sa kamatayan. Panginoon, patawarin mo po ako at kailanman hindi ko kayang iligtas ang aking sarili maging sa paggawa ng mabuti. Tinatanggap po kita, Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Sumasampalataya ako na ikaw lamang ang tagapagligtas, ang namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay ng ikatlong araw at ngayon ay nakaupo sa trono ng Diyos. Salamat po sa kaligtasan, salamat po sa pag-asa para sa susunod na taon. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Kung ikaw ay kumilala sa ating Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay, naniniwala po ako na ang Santong Espiritu ay sumasayo at ikaw ay gagabayan niya sa buong buhay. Ito po ang aking dalangin. Amen.